Hintay muna kayo ng isang segundo kung kayo ay isang SSS pensioner o mayroon kayong magulang, lolo, lola o kamag-anak na tumatanggap ng SSS pension na yung 2026, huwag kayong mag-scroll. Ang video na ito ay direktang para sa inyo dahil ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na talagang mahalaga, ang pera na matagal na ninyong hinihintay. Ang pera na senyora, tatay, nanay o lolo at lola ninyo ay inaabangan bawat taon. Ang SSS ika-13 month pension para sa taong 2026. At hindi lang natin pag-uusapan kung kailan ito darating. Pag-uusapan natin ang lahat, ang eksaktong schedule, kung sino ang may karapatang makatanggap, kung magkano ang matatanggap ninyo, ang mga bagong panawagan sa Kongreso na baka hindi pa ninyo alam, at ang pinakamahalagang babala na kailangan ninyong marinig bago mag-Desyembre dahil ang isang maling hakbang ay maaaring ipigil ang inyong pera. Kaya manatili kayo hanggang sa dulo ng video na ito dahil marami kaming ibubunyag na impormasyon na hindi ninyo mahahanap sa ibang lugar. Pero bago pa tayo sumabak sa lahat ng detalye, kung bago kayo sa channel na ito at gusto ninyong palaging updated sa mga benepisyo ng SSS, GSIS at iba pang government programs na direktang nakakaapekto sa inyong buhay at sa buhay ng inyong pamilya, pindutin na ang like button na yon at isubscribe sa channel na ito. Libre lang yon at malaking tulong sa amin para makarating ang tamang impormasyon sa mas maraming Pilipino. Huwag rin kalimutang iyon ang notification bell para hindi kayo makapalampas sa susunod naming mga video. Salamat ng marami sa inyong suporta. Kayo ang dahilan kung bakit kami patuloy na gumagawa ng mga ganitong content para sa inyo. Ngayon, simulan natin sa isang bagay na marahil ay hindi alam ng lahat. Ang kasaysayan ng SSS ika-13 month pension. Hindi ito isang bagong programa. Hindi ito isang benepisyong ipinagkaloob kamakailan lamang. Ang tradisyong ito ay nagmumula pa sa nakaraan at para sa taong 2026, ito ay magiging ika-30 walang taon na itong ipinapatupad ng walang putol, walang pagkabigo, walang palya, 30 walang taon. Isipin ninyo iyon, sa loob ng halos 4 na dekada, bawat Disyembre, ang bawat kwalipikadong pensyoner ng SSS ay nakatanggap ng espesyal na benepisyo bilang pasasalamat ng pamahalaan sa kanilang matagalang kontribusyon sa sistema. At sa bawat taon na lumipas, milyon-milyon ang mga pamilyang nakinabang mula sa programang ito. Ang mga bata na natutuwa sa Pasko dahil may dagdag na pondo ang kanilang mga magulang o lolo at lola. Ang mga may sakit na nakapagpagamot dahil sa dagdag na perang iyon. Ang mga nangangailangan na nakaraos sa panahon ng kapistahan. At ngayong 2026, ang tradisyong ito ay magpapatuloy. Ang SSS ika-13 month pension ay mananatiling isa sa pinakamahalagang regalo ng pamahalaan sa ating mga pensioner bawat katapusan ng taon. Kaya kung kayo ay isang retirement pensioner, disability pensioner o survivor pensioner ng SSS, makinig kayo ng mabuti dahil ang lahat na impormasyon na ibubunyag namin ngayon ay para sa inyo. Ang unang tanong na laging nasa isipan ng bawat pensioner tuwing papalapit ang Desyembre ay ito, magkano ba ang matatanggap ko? At ang sagot ay simple, ngunit napaka-importanteng maunawaan ng tama. Ang halaga ng inyong SSS ika-13 month pension para sa 2026 ay katumbas ng isang buong buwan ng inyong regular na buwanang pensyon. Hindi kalahati, hindi 3 o 400. Isang buong buwan ng inyong regular na pensyon. Buo, kumpleto, walang bawas. Ibig sabihin, kung ang inyong regular na buwanang pensyon ay 5,000 piso, ang inyong ika-13 month pension ay 5,000 ring piso. Kung 9,000 ang inyong regular na pension bawat buwan, 9,000 rin ang inyong matatanggap bilang ika-13 month bonus. At kung isa ka sa mga pensioner na maswerte at higit sa 10,000 ang regular na pension mo bawat buwan, ganoon din ang halaga ng iyong ika-13
month pension. Sa practical na pagtingin, ang ibig sabihin nito ay, sa buwan ng Disyembre, ang inyong kabuuang natanggap mula sa SSS ay doble ang inyong regular na buwan ng pension at ang inyong ikalabintatlong month pension ay magkasamang darating at ang resulta ay isang buwan kung saan ang inyong pondo ay higit sa karaniwan. Para sa maraming pensioner, lalo na sa mga umaasa lamang sa kanilang SSS pension bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, ang dagdag na perang ito ay hindi lang isang bonus. Ito ay isang biyaya. Ito ang pondo para sa gamot, para sa grocery, para sa regalo ng mga apo, para sa upa, para sa ilaw at tubig, at para sa lahat ng kailangan ng pamilya sa panahon ng kapistahan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maraming pensyoner ang nalilito, ang schedule ng pamamahagi. Dahil hindi lahat ng pensyoner ay makakatanggap ng kanilang ikalabintatlong month pension sa parehong araw. Ayon sa umiiral na patakaran ng SSS, ang pamamahagi ng bonus ay nahahati sa dalawang pangkat at ang paghahati na ito ay batay sa inyong date of contingency, ang PETSA, kung kailan opisyal na nagsimula ang inyong pensyon. Ang unang pangkat ay binubuo ng mga pensyoner na ang date of contingency ay nahuhulog sa pagitan ng ika-1 ng Hunyo hanggang ika-15 ng Hunyo. Kung kayo ay nasa pangkat na ito, ang nakatagdang schedule para sa inyong ikalabintatlong month pension ay ang 1 ng Disyembre 2026. Iyon ang target na PETSA, ang unang araw ng Disyembre. Isipin ninyo, habang ang iba ay nagsisimula pa lang mag-isip ng plano para sa kapistahan, kayo ay mayroon ng dagdag na pondo sa inyong account bago pa man tumalab ang Disyembre. Ang ikalawang pangkat naman ay binubuo ng dalawang uri ng pensyoner. Una, ang mga pensyoner na ang date of contingency ay nahuhulog sa pagitan ng ika-16 ng Hunyo hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo. Pangalawa, kasama rin sa pangkat na ito ang mga pensyoner na nag-avail ng lump sum o nag-advance ng kanilang buwan ng pensyon sa nakaraan. Para sa pangkat na ito, ang nakatagdang schedule ay ang ika-4 ng Disyembre 2026. Ilang araw lamang ang pagkakaiba mula sa unang pangkat, ngunit mahalaga pa ring malaman kung aling pangkat kayo upang hindi kayo mag-alala kung hindi pa dumadating ang inyong pera sa ika-1 ng Disyembre. Ngayon, may isang napakahalagang detalye tungkol sa schedule na ito na dapat ninyong malaman. Ayon sa patakaran ng SSS, kung ang mga itinakdang petsa ng pamamahagi, ang Disyembre 1 o ang Disyembre 4 ay matapat sa isang holiday o sa katapusan ng linggo, ang paglalabas ng pondo ay hindi ipinagpapaliban sa susunod na araw ng trabaho. Sa halip, ito ay iniaatras, ibig sabihin, ang pera ay inilalabas sa pinakahuling araw ng trabaho bago ang nakatagdang petsa. Ginagawa ito ng SSS para mas maagang mapakinabangan ng mga pensyoner ang kanilang pondo. Ito ay isang patunay na ang SSS ay iniisip ang kaginhawaan ng mga pensyoner at hindi ang kanilang sariling convenience lamang. Kaya kung kayo ay nagtatanong ngayon, kailan ko dapat abangan ang aking ikalabintatlong month pension? Ang sagot ay depende sa inyong pangkat. Suriin ang inyong date of contingency, alamin kung nasa unang pangkat kayo o sa ikalawa, at bantayan ang inyong disbursement account sa unang linggo ng Disyembre 2026. At kung ang mga petsa ay matapat sa holiday o weekend, abangan ang pera kahit ilang araw bago ang opisyal na schedule dahil maaaring nauna pa itong dumating. Ngayon, gusto namin pag-usapan ng isang bagay na baka hindi pa ninyo narinig. Isang aktibang panawagan sa Kongreso na maaaring magbago ng lahat para sa mga pensioner. Hindi lang ngayong 2026, kundi sa mga susunod pang taon. Si Kinatawan Rolando Ledesma Makasait, ang kinatawan ng SSS at GSIS Pensioners Party List sa Kongreso, ay may napaka-importante at napakamakatong panawagan para sa mga pensioner ng bansa. At ang panawagan niya ay hindi tungkol sa Disyembre. Ang kanyang panawagan ay tungkol sa isang bagay na tinatawag niyang Easter Emergency Bonus.
Ang ideya ay simple, ngunit malalim ang kahulugan para sa bawat pensioner. Ang panawagan ni Kinatawan Makasait ay para agahan ang pagbibigay na ika-13-month pension. Hindi na ipaghintay ang mga pensioner hanggang Desyembre. Ang kanyang mungkahi ay ibigay ang bonus na ito ng mas maaga sa panahon ng Semana Santa o Pasko ng Pagkabuhay bilang isang Easter emergency bonus para sa mga pensioner. At bakit? Dahil naniniwala siyang ang mga pensioner ay nangangailangan ng tulong, hindi lang sa Pasko. Kailangan nila ng tulong sa buong taon, lalo na sa mga panahon kung kailan mataas ang presyo ng mga bilihin, kung kailan kailangan ng mga gamot, at kung kailan ang bawat piso ay mahalaga. Ang konteksto ng panawagan na ito ay napakahalaga. Kilala nating lahat na sa nagdaang ilang taon, ang inflasyon sa Pilipinas ay tumaas ng husto. Ang presyo ng bigas, ng gulay, ng karne, ng gamot, ng kuryente, ng tubig, halos lahat ay tumaas. At ang mga pensioner na ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ay ang kanilang buwanang pensyon ay ang isa sa mga pinakaapektado ng mga pagbabagong ito. Ang isang buwanang pensyon na dating sapat para sa isang buwan ay maaaring hindi na sapat na yon dahil sa pagtaas ng presyo ng lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pagbibigay ng ika-13-month pension ng mas maaga sa Pasko ng Pagkabuhay halimbawa o sa kalagitnaan ng taon ay maaring magbigay ng malaking ginhawa sa mga pensioner at sa kanilang mga pamilya. Ngunit narito ang isang bagay na kailangan ninyong maunawaan ng malinaw. Ang kapangyarihang mag-apruba ng maagang paglalabas ng ika-13-month pension ay hindi nasa kamay ng Kongreso o ng Pangulo. Hindi kailangan ng bagong batas. Hindi kailangan ng kautusan mula kay Pangulong Marcos. Ang desisyon ay nasa pamunuan ng SSS mismo. Ang SSS Board of Directors at ang mga nangungunang opisyal ng ahensya ang may kapangyarihang magpasya kung kailan ilalabas ang pondo. Kaya ang panawagan ni Kinatawan Makasait ay direkta sa SSS. Isang pakiusap, isang hamon, isang panawagan para isaalang-alang ng ahensya ang mas maagang pagbibigay ng benepisyo para sa kapakanan ng mga pensioner. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang SSS tungkol sa anumang pagbabago sa schedule. Hanggang sa araw na ito, ang orihinal na schedule, Disyembre 1 para sa unang pangkat at Disyembre 4 para sa ikalawang pangkat ay nananatiling may bisa. Kaya habang naghihintay tayo ng anumang opisyal na anunsyo mula sa SSS, ang pinakamatalinong gawin ng bawat pensioner ay ihanda ang kanilang sarili para sa Disyembre na pamamahagi habang binabantayan ang mga balita para sa anumang posibleng pagbabago sa schedule. Pero bukod sa schedule at sa halaga ng inyong ika-13-month pension, may tatlong napakahalagang bagay na dapat inyong gawin na yon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon para masiguro na maayos at walang problemang matanggap ninyo ang inyong pera sa Desyembre. Ang una at pinakaimportanteng bagay ay ito. Tiyaking updated ang inyong disbursement account sa SSS. Ang inyong pension, kasama na ang inyong ika-13-month pension ay otomatikong ililipat sa inyong rehistradong bank account o e-wallet. Kaya kung ang inyong bank account ay sarado na, kung nagpalit kayo ng bangko, kung nag-update ang inyong account number, o kung ang inyong e-wallet ay hindi na aktibo, kailangan ninyong i-update iyon sa SSS na yon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na tiyakin na tama ang inyong disbursement information bago mag-Desyembre. Dahil kung mali ang inyong disbursement account, hindi matatanggap ang inyong pension sa tamang oras. At ang proseso ng pagwawasto ay maaaring tumagal ng maraming linggo o kahit buwan. Ang ikalawang napakahalagang bagay ay ang ACOP, ang Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay isang patakaran ng SSS na nangangailangan sa bawat pensioner na regular na kumpirmahin sila ay buhay pa at nananatiling kwalipikado para sa pensyon. Kung hindi kayo nakapagsagawa ng inyong ACOP sa tagdang panahon, ang inyong pensyon ay maari i-hold. Ibig sabihin, maaring mapigilan ang inyong buwanang pensyon at ang inyong ika-13-month pension hanggang sa makumpleto ninyo ang proseso ng kumpirmasyon.
Para sa mga pensioner na may karamdaman, na matanda na o na nasa probinsya, ang proseso ng ACOP ay maaring maging komplikado. Kaya importanteng maaga pang-alagaan ito at humingi ng tulong sa pamilya o sa mga kamag-anak kung kinakailangan. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo o gamitin ang online na sistema ng SSS para malaman kung updated na ang inyong ACOP status. At ang ikatlong bagay na gusto naming bigyang diin ng husto ay ang babala laban sa mga scammer. Sa bawat pagbabago sa gobyerno, sa bawat pagdating ng mga benepisyo, sa bawat espesyal na programa para sa mga pensioner, lading may mga taong sinasamantala ang sitwasyon para mandaya, manloob at magnakaw mula sa mga taong pinaka nangangailangan. At ang mga pensioner, lalo na ang mga matatanda at hindi masyadong bihasa sa teknolohiya, ay laging target ng mga scammer na ito. Kaya pakiusap namin sa bawat isa sa inyo, mag-ingat ng husto. Ang inyo ika-13 month pension ay automatikong papasok sa inyong rehistradong bank account o e-wallet. Walang SSS employee ang makikipag-ugnayan sa inyo para humingi ng personal na impormasyon, account number, OTP o kahit anong bayad para matanggap ang inyong pensyon. Kung may tumawag sa inyo na nagpapanggap na empleyado ng SSS at humihingi ng inyong personal na impormasyon o nagpapromisa ng dagdag na pera kapalit ng isang bayad, iyon ay scammer. Huwag siyang paniwalaan. Huwag ibigay ang inyong impormasyon. Huwag magpadala ng pera. I-report agad sa SSS at sa National Bureau of Investigation. At ngayon, nais naming pag-usapan ang isang mas malalim na aspeto ng paksang ito. Isang aspeto na hindi masyadong pinag-uusapan, ngunit napakahalaga para maunawaan natin ang tunay na halaga ng SSS ika-13 month pension. Hindi lang bilang pera, kundi bilang isang simbolo. Sa loob ng 38 taon, ang programang ito ay nagbigay ng mensahe sa bawat pensioner ng SSS na ang kanilang pagsisikap sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon ay kinikilala, na hindi sila nakalimutan ng sistema na may nagmamalasakit sa kanila sa isang bansa kung saan ang sistema ng social protection ay hindi pa ganap na perpekto. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ika-13 month pension sa loob ng halos 4 na dekada ay isang patunay na ang SSS ay nagpapanatili ng isang tradisyon na talagang mahalaga sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. Isipin ninyo ang mga pensioner na unang nakatanggap ng ika-13 month pension noong simula pa ng programa. Malamang ay marami sa kanila ay wala na ngayon. Ngunit ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, ang mga susunod na henerasyon ay naabot ng benepisyong ito. At ngayon, ang mga pensioner ng 2026 ay kasama sa isang mahabang linya ng mga Pilipinong nakinabang at patuloy na makikinabang sa tradisyon ito. Ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala, sa dignidad, at sa pangako ng lipunan sa mga taong naglingkod at nagbayad ng kanilang bahagi. At sa konteksto ng panawagan ni Kinatawan Makasait para sa isang Easter Emergency Bonus, ang pag-unawa sa simbolismo ng ika-13 month pension ay nagpapalalalim pa sa ating pagpapahalaga sa naturang panawagan. Ang kanyang panawagan ay hindi lang tungkol sa dagdag na pera sa Pasko ng pagkabuhay. Ito ay isang panawagan para sa mas mabilis na tugon ng gobyerno sa mga pangangailangan ng mga pensioner, lalo na sa panahon ng implasyon at kahirapan. Ito ay isang panawagan para kilalanin na ang mga pensioner ay nananailangan ng tulong hindi lang minsan sa isang taon, kundi sa buong taon. At ito ay isang hamon sa SSS, isang ahensiyang may kakayahan at kapangyarihang gumawa ng mas malaking pagbabago para sa mga mamamayang naglingkod at nagbayad ng kanilang kontribusyon sa loob ng maraming taon. Ang tanong ngayon ay ito, susundin ba ng SSS ang panawagan? Gagawa ba ang pamunuan ng ahensya ng isang desisyon na magbabago ng buhay ng milyon-milyong pensioner? Walang opisyal na pahayag pa hanggang ngayon. Ngunit, ang tinig ng kongresista na kumakatawan sa mga pensioner ay narinig na.
At habang papalapit ang Disyembre 2026, maaari may mga bagong anansyo na darating na magbabago sa lahat. Kaya mahalaga na palagi kayong updated. Sundan ang mga opisyal na pahayag ng SSS. Huwag maniwala sa mga chismis o hindi opisyal na impormasyon. At lagi kayong bumalik sa mga mapagkakatiwalaang source na impormasyon tulad ng channel na ito. Para sa mga pensyone na gustong maabisuhan ng maaga tungkol sa anumang bagong anunsyo ng SSS, nandito kami para sa inyo. Ipinangako namin sa aming mga subscriber na sa sandaling may opisyal na pahayag ang SSS tungkol sa ika-13 month pension, sa ACOP o sa anumang pagbabago sa schedule ng pamamahagi. Magbubukas kami ng bagong video para ipaalam sa inyo ang lahat. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. I-click ang subscribe button, i-on ang notification bell at maging bahagi ng lumalaking komunidad ng mga Pilipinong gustong palaging informed at updated sa mga benepisyo at programa ng pamahalaan. At bago namin tapusin ang video na ito, nais naming ibuod ang lahat ng mahahalagang impormasyon na aming tinalakay ngayon. Una, ang SSS ika-13 month pension para sa 2026 ay isang tradisyon na 38 taon nang ipinapatupad ng walang palya para sa lahat ng kwalipikadong retirement, disability at survivor pensioners. Ikalawa, ang halaga ng benepisyo ay katumbas na isang buong buwan na inyong regular na buwanang pensyon, kaya doble ang inyong pondo sa Disyembre. Ikatlo, ang schedule ng pamamahagi ay nahahati sa dalawang pangkat. Ang mga may date of contingency mula Hunyo 1 hanggang 15 ay tatanggap sa Disyembre 1, habang ang mga may date of contingency mula Hunyo 16 hanggang katapusan ng buwan, kasama na ang mga nag-avail ng lump sum o nag-advance, ay tatanggap sa Disyembre 4. Ika-4, kung ang mga petsa ay matapat sa holiday o weekend, ang pera ay ilalabas ng mas maaga sa huling araw ng trabaho bago ang nakatagdang petsa. Ika-5, may aktibong panawagan si Kinatawan Makasait para sa maagang pagbibigay na ika-13 month pension bilang Easter Emergency Bonus. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag ang SSS at nananatili ang Disyembre na schedule. Ika-6, tiyakin na updated ang inyong disbursement account at ACOP status para hindi ma-hold ang inyong benepisyo. At ika-7, mag-ingat sa mga scammer. Ang inyong pensyon ay otomatikong papasok sa inyong rehistradong account at walang lehitimong empleyado ng SSS ang hihingi sa inyo ng personal na impormasyon o bayad. Yan ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa SSS ika-13 month pension para sa 2026. At ngayon, mayroon kaming isang pakiusap sa bawat isa sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo o nakatulong sa isang miyembro ng inyong pamilya o sa isang kakilala na pensioner, ibahagi ninyo ito. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga grupo sa Facebook, sa inyong mga kamag-anak na maaaring hindi pa nakakaalam ng lahat na impormasyong ito. Dahil ang impormasyon ay kapangyarihan at ang bawat pensioner na maaabisuhan ng tama ay isang pamilya na mas handa para sa Disyembre. Kasama na rin dito ang mga pensioner na hindi masyadong bihasa sa teknolohiya. Ibahagi ang video na ito sa kanila, ibasa ang mga detalye, tulungan silang maunawaan ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa kanilang mga benepisyo. At kung mayroon kayong mga katanungan, mga karanasan, o mga komento tungkol sa SSS ika-13 month pension, ilagay ninyo sa comment section sa ibaba. Basahin namin ang bawat komento. Maaaring ang inyong tanong ay katanungan din ng libo-libong ibang manonood at ang aming sagot ay maaaring makatulong hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng iba pang nanonood ng video na ito. Kaya huwag mahiyang magkomento. Ang inyong boses ay mahalaga at ang inyong mga karanasan ay nagpapayaman sa aming komunidad. Salamat ng mula sa puso sa inyong oras at pansin na yon. Patuloy kaming magsisikap na magdala sa inyo ng tumpak, malinaw at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa lahat ng benepisyo at programa na para sa mga Pilipino.
Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ang inyong pamilya, at lading alalahanin na ang inyong mga karapatan bilang isang pensyoner ay dapat ipaglaban at ipagpatuloy. Paalam at maraming salamat.